Bumiyahe ng halos 1 oras ang grupo ni Magnus bago nakarating sa kabilang bayan kung saan naroon ang sinasabing safe house ni Doña Victoria. Pagkadaan pa lang nila sa may tapat ng Kapitolyo ay nakita na nila na may mga nakaparadang truck ng militar na nakaduty roon. Mga ambo, ikot tayo sa kabilang kali, baka may checkpoint sa dulo nito. May mga dala pa naman tayong baril. Wika pa ni Magnus. Sumabat naman si Tomby. Ano naman Mags? Di ba? May mga papel naman lahat ng iyan? Oo, meron nga. Pero tatagal pa tayo kasi magbe-verify pa ang mga iyan. At siguradong i-hold tayo. Tapos aalamin pa kung saan ang lakad natin. Bakit tayo mukhang lulusob sa gera? Alam mo na, SOP ng otoridad. Siguradong makakaalis na ang target natin bago pa tayo bitawan ng mga yan. Okay. Sa bagay, tama ka. Mas maganda na iyong walang aberya. Iniliko na nga ni Mang Ambo ang sasakyan pakanan. Lalayo sila kaunti ng ruta pero mas ligtas naman iyon sa checkpoint. Hanggang sa makarating sila sa isang kalye na puro magagandang bahay ang naroon. Dito na tayo Mang Ambo sa tapat ng isang park. Baka may CCTV ang bahay, makita pa tayo. Anong plano natin, Mags? Ganito, mag-aabang lang tayo ng naglalako ng balot. Papakyawin natin, yun ang gagamitin kong patibong. Kapag nakita niyong sumenyas na ako, ay sumunod na kayo agad sa akin, Tomby at Pandoy. Ikaw naman Mang Ambo, dito lang kayo ni Maris sa sasakyan. Sabi naman ni Maris, bakit mo ako ibabangko rito? Sa tingin ko kasi, ay wala namang maraming halimaw. Tatauhan dyan si Doña Victoria. Kaya maaaring hindi ko na kailanganin ang tulong mo. Isang covert mission lang din naman ito. Kailangan makapasok at makalabas din tayo sa village na ito nang hindi namamataan ng mga otoridad o ng ibang mga residente para hindi na tayo mag-cause pa ng panik. Tomby, pakilagay ng pana at palasok ko sa sako ha. Iabot mo yan sa akin kapag nabuksan ko na ang gate. Copy Mags, sagot naman ni Tomby. Nauna na ngang lumabas ng sasakyan si Magnus. Nag-abang siya sa kabilang kanto. Doon niya kasi nakitang papunta iyong nadaanan nilang magbabalot. Ilang saglit pa ay nakita niyang papadaan na nga ro ng magbabalot. Manong, magkano lahat niyang balot mo? Sir, 20 piraso na lang ito. 420 lahat. Paano kung kasama yung styro na lalagyanan? Hindi ko po ito binibenta, sir. 1,000, lahat na kasama yung lalagyanan. Ano, pwede na? Okay, sige sir, okay na yun. Wika pa noong matanda at ibinigay na ang buong lalagyanan na styro ice chest. Eto, abot ni Magnus ng pera. Tapos umalis na ang matandang nakabisikleta na naglalako. Nakita na lang nila Tomby na may bitbit na styro ice chest si Magnus. Balot! Balot kayo dyan! Sigaw pa nito at doon mismo gumilid sa tapat ng gate ng bahay na target nila. Boss! Balot kayo dyan! Wika pa ni Magnus sa dalawang bantay sa may gate. Hindi! Di kami bibili! Sagot naman noong isa. Bili na kayo, boss! 10 piso na lang isa. Tawid puhunan na lang para makauwi na ako. Ilang piraso na lang ba yan? 20 piraso na lang, boss. Sige. Halika rito. Wika pa noong isang gwardya. Tapos lumabas pareho ang dalawa. Asin, boss. Ayoko. Ilayo mo yung asin. Suka lang ang sa amin. Sige, boss. Wika pa ni Magnus at inilapag ang styro sa baba. Agad namang nagsiyuko ang dalawang gwardya na kumuha ng balot. Hindi nila napansin na hawak ni Magnus ang lalagyanan ng asin at kunyaring naibuhos sa batok ng dalawa. Agad nagtayuan ang mga iyon at nagalit. Pero hindi nakawala sa paningin ni Magnus ang saglit na pagpula ng mata ng mga iyon. Wala pa naman sana siyang balak na tapusin ang dalawang iyon kung hindi naman sila mga aswang. Pero kumpirmado na kaagad niya na mga aswang nga. Kaya ibig sabihin,
kasama sila na kailangan i-liquidate. Walang hiya ka! Tatanga-tanga ka kumilos! Natapunan mo tuloy kami ng asin! Singhal pa noong isa, sabay binatukan si Magnus. Sina Tomby at Pandoy naman ay nakamasid lang sa loob ng sasakyan. Naku! Lagot kayo! Binatukan niyo si Magnus! Naiiling na wika pa ni Tomby at natatawa. Nakita na lang nila na tinarakan na ni Magnus ng punyal isa-isa ang dalawang gwardiya sa ilalim ng lalamunan paitaas, sabay hila ng katawan ng dalawang aswang sa gilid ng makapal na halamanan. Sabi naman ni Mang Ambo, "Sige na, pumunta na kayo roon." Agad namang lumabas sina Tomby at Pandoy ng sasakyan. Lumapit sa gate, saka iniabot ang sakong may pana, lagayan ng palaso at itak kay Magnus. Sumenya si Magnus sa dalawa na dumikit agad sa may dingding ng bahay. Mabilis pero tahimik ang galawan nila Tomby at Pandoy. Mabilis silang nakadikit sa dingding sa gilid ng malaking pintuan. Bago sila makapasok ng pintuan, ay may namataan silang dalawang taong papalabas ng pinto, kaya muli silang nagsitago. Pagkalabas ng dalawa, ay agad nilang hinablot papunta sa gilid, sabay nakipagbuno. Nasaksak naman nila iyon ng hawak nilang jungle knife. Pero dahil sa mga aswang ang mga iyon, kaya hindi basta-bastang mamamatay. Lalapit pa lang sana si Magnus sa dalawa para tulungan ang mga ito, nang may makita siyang dalawa pang lalaki na naglalakad mula sa magkabilang gilid ng malaking bahay. Mukhang nagruronda ang mga iyon. Agad niya iyong pinagpapana ng mga palasong na isawsaw ang dulo sa Blue Sodium Solution. Diretso iyon sa kaliwang dibdib, kaya naman parehong mabilis binawian ng buhay ang dalawa nang hindi man lang nakakapagpalit ng anyo. Lalapit sana si Magnus para tulungan sina Tomby at Pandoy dahil nakita niyang parehong may kalakihan ang katawan noong dalawang lalaki na dinudumog nila. Pero bago pa siya makalapit, ay isang lalaking aswang ang tumalon mula sa itaas at tinalunan siya. Kaya natumba siya sa semento at nadaganan ng malaking lalaki na kahit nasaan yung tao pa, bahagya namang nagbago ang itsura ng mukha at mapula na rin ang mata. Nagpambuno rin sila ni Magnus sa semento. Dinampot ni Magnus ang nabitawan niyang palaso sa sahig. Iyong naikasa niya na sana sa pana. Pagkadampot ay sa kanya iyon diretsong isinaksak sa gilid ng leeg ng lalaki. Napahinto iyon sa pagkilos at nanigas na lang saka bumagsak na sa tabi niya. Mabilis siyang kumuha ng palaso at pinana ang isang aswang na nakakumbabaw kay Tomby. Sapul iyon sa mata. Mabilis siyang tumayo at pumwesto sa gilid ng pader. Nakita niyang may isang aswang ang dumungaw mula sa terrace sa itaas, kaya pinanat niya rin iyon at nasapul sa gilid ng leeg at bumagsak sa sahig ng ground floor. Nakita niyang pinagtutulungan na nila Tomby at Pandoy ang isang malaking lalaki na nakakumbabaw naman kay Pandoy. Sinaksak iyon ni Tomby sa gilid ng leeg, habang panay naman ang kalikot ni Pandoy ng kanyang punyal na naisaksak niya na sa katawan noon, hanggang sa tuluyan na rin iyong binawian ng buhay. Sumenya si Magnus na pumasok na ang dalawa at hanapin si Father Jacinto. Naramdaman niyang may mga tumalon mula sa balkonahin ng bahay, kaya muli siyang humarap sa labas. Pinana niya agad ang isa, saka nagtago sa gilid. Nakapatay naman ang ilaw sa loob, kaya hindi siya makikita noong nasa labas. Umangil iyon at walang takot na pumasok sa loob. Mula sa gilid ay inasinta niya iyon at nasapul rin sa gilid ng leeg. Pilit pa noong binubunot ang palaso, pero nalagutan na ng buhay bago niya pa magawa. Dumiretso sina Pandoy at Tomby sa underground ng bahay. Pagkarating nila sa may hallway ng basement 1, ay dalawang aswang ang lumabas. Sa pagkakataong iyon ay nailabas na nila
Ang dala nilang baril na 45 caliber na may silencer at laser ang ibabaw. Agad na nila yung pinagbabaril ang dalawang aswang na kalalabas lang ng pintuan. Tapos mabilis rin silang lumapit sa pinto at yumuko. Nakita nilang papabukas muli ang pinto, palatandaan na may lalabas. Kaya saktong pagkabukas noon ay tumambad na sa kanila ang pagmumukha ng dalawang aswang at tag-isang bala ang sumalubong sa noo ng mga iyon. Pagkapasok nila sa pinto ay nakita nilang naroon nga si Father Jacinto. Nakaposas ang magkabilang kamay sa bakal na frame ng kama. "Tombi! Pandoy! Paano niyo nalaman na narito ako?" tanong pa ni Father Jacinto. "Nagtanong-tanong po." "Kanino naman?" "Sa mismong kanang kamay ni Doña Victoria." "Eh si Magnus, nasaan?" "Nasa itaas po, hinahanap ang Donya. Mukhang balak niya nang tapusin." "Nako, delikado siya dahil binabantayan iyon ng isang berdugong aswang. Nasa mahigit 6 na talampakan ang laki noon at maskulado ang katawan." "Huwag kayong mag-alala, Father. Kayang-kaya na iyon ni Magnus." "Oh, sige na. Hanapin niyo na ang susi sa mga iyan. Papalit-palit sila ng duty sa pagbabantay. Kaya pasa-pasa rin ang susi. Hindi ko na maalala kung sino ang may hawak. Kaya isa-isahin niyo ang bulsa ng mga napatay niyong aswang." Wika pa ng pari na sinunod naman agad ng dalawa. Sa bahagi naman ni Magnus, dahan-dahan siyang naglalakad sa hallway ng second floor. Nang may lumabas na dalawang aswang, agad niya iyong pinagpapana, kaya hindi na ng mga iyon nagawa pang makalapit sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa silid na may nakabukas na pinto, kung saan lumabas ang dalawang aswang at nakahanda na ang hawak niyang pana na may nakakasa na rin na palaso. Pero laking gulat niya noong pagkapasok nang may isang upuan ang nasa ere na papahampas na sa kanya. Mabilis niyang nakita ang pinagmulan noon. Isang 6 na talampakan na lalaki, walang pang itaas na damit at puno ng balahibo ang katawan. Umungol iyon sa tunog na nakakatakot. Inilaga ni Magnus ang ibinatong upuan noon, sabay nagpakawala ng palaso sa ere. Pero nasalo iyon ng lalaki at binali ang dulo. Sabay talon papunta sa kanya. Hinampas iyon ni Magnus gamit ang pana. Pero malakas at mabilis rin iyon kumilos kahit pa malaki ang katawan. Pinaulanan rin ni Magnus ng magkabilang roundhouse kick, pero tinatapik lang noon ang mga sipa niya gamit ang siko. Kaya walang nakakapasok sa mga atake niya. Hanggang sa mahawakan siya noon sa paa at hita at ibinalibag papasok sa loob ng silid. Bumagsak siya sa gilid ng isang kama. Nakita niyang naroon sa may dulo si Doña Victoria. Punong-puno ng benda ang katawan at mukhang wala na ang isang kamay. Nakatingin lang iyon sa kanya na nanlilisik ang mga mata. Bago pa makabangon si Magnus ay mabilis na siyang nadampot noong malaking lalaking aswang. 2 sapak sa mukha ang tinamo niya bago niya naisalag ang braso. Sa kanya binomba ng suntok ang bodega noon. Pero tila hindi iyon naramdaman noong lalaking aswang. Hindi pa makakuha ng tamang pagkakataon si Magnus para i-on ang switch ng gamit niyang gloves. Tumalon siya at sinakal mula sa likuran ang lalaki. Pero malakas iyon. Hinawakan siya sa buhok at umikot. Kaya tumilapon muli si Magnus sa kabilang bahagi ng dingding. Naalala niya ang baril na isinuksok niya sa kanyang likuran. Kaya gumulong siya sabay binunot iyon at ipinutok ng 3 beses. Bumaon naman ang mga bala doon sa lalaki, pero nagawa pa rin sumugod sa kanya. Kaya pinindot niya na ang switch ng magnetic hand gloves at dahan-dahang tumayo. Pagkasuntok noon sa kanyang kaliwa, ay iniharang niya ang kaliwang braso. Saka naman siya gumanti ng suntok gamit ang kanang kamay sa bodega noong lalaki. Ni hindi nga iyon sumalag,
dahil tansyado na noon ang suntok ni Magnus na masyadong mahina para sa kanya. Pero ang hindi alam ng kalaban na noong mga oras na iyon ay naka-activate na ang gamit ni Magnus na gloves. Unang suntok sa tagiliran ay napayuko ang lalaki dahil malalim na bumaon ang suntok sa sikmura. Pinasundan pa iyon ni Magnus sa kaliwa. Talsik ang dalawang ngipin noong tamaan ang gilid ng mukha at noong medyo nakapayuko na ay sa kanya naman binomba ng isang malakas na jab straight sa dibdib sa tapat mismo ng puso. Dinig ni Magnus ang pagkadurog ng buto roon. Napalugmok ang lalaki at binawian ang buhay. Pagkalingon ni Magnus kay Doña Victoria ay nakita niyang nakatayo na iyon at papatakbo na sa bintana para tumakas. Kaya nagrolling si Magnus para mabilis makalapit sa kanyang nabitawang pana at lalagyanan ng palaso. Sabay pinindot ang switch ng pana para magbigay ng ekstrang lakas sa bibitawang palaso. Sa kakalmadong binitawan sa hangin ang palasong nakakasaroon. Nakangiti pang lumingon si Doña Victoria sa kanya bago tumalon sa bintana sa pag-aakalang simpleng palaso lang ang darating sa kanya na kayang-kaya nga noon na saluhin. Pero napalis ang ngiti noon nang tumama ang palaso sa noo na tumagos pa sa likuran ng ulo. Diretso na iyong nahulog pa ibaba at agad binawian ng buhay pagkabagsak sa sahig ng ground floor. Napahawak si Magnus sa tagiliran at napaupo sa sahig dahil sa sobrang pagod at dami ng natamong bugbog. Bigla namang bumukas ang pintuan at iniluwa noon sina Tomby, Pandoy at Father Jacinto. "Mags, ayos ka lang?" tanong ni Pandoy. "Buhay pa tol, pero lamog na lamog ang katawan ko." Napalingon naman sila sa nakasubsob na malaking kalbo na aswang. "Anak ng tokwa, kamag-anak ba yan, Stone Cold? Ang laki ng katawan eh, kalbo pa." Bulalas ni Pandoy. "Oo nga mga tol, isang linggo ko itong iindahin. Nabalian yata ako. Grabe yan lumaban eh. Ninong, kumusta ka na?" "Ayos naman ako Magnus. Mas maayos kaysa sa kalagayan mo ngayon." "Hindi mabuti po." "Tara na, magsialis na tayo rito. Baka mapadaan pa rito ang mga kontak ng donya ng mga pulis. Protektado sila rito, kaya dito sila nagtago. Pero himalang wala nakatawag sa kanila ng backup. Baka masyado silang kampante ninong, kaya hindi sila tumawag ng backup ng mga pulis." "Oh, sige na, umalis na tayo. Bitbitin niyo muna yung CPU na pinagkukonektahan ng CCTV. Siguradong nakuhanan kayo dahil marami ang CCTV sa palibot ng bahay na ito." Pinagtulungan na nga nila Father Jacinto at Pandoy na alalayan si Magnus. Samantala si Tomby naman ay pinasok ang isang silid at pinagbubunot ang mga wires ng computer at binitbit ang mismong CPU. Latest version iyon na slim type, kaya halos kasing lapad lang din iyon ng isang rim na long band paper. Pagkalabas nila ng gate ay naroon na sa mismong tapat ang sasakyan. Nagbukas kaagad ng pinto si Maris para maisakay si Magnus. Noong makasakay na ang lahat ay agad na ring nilisan ang lugar. Habang bumabiyahe ay nagsalita si Maris. "Ano, wala gaanong tauhan ang donya sa bahay na iyon?" Sabi naman ni Magnus. "Oo, hindi naman ganoon karami. Pero may isang sobrang bangis. Ang laki rin kasi ng katawan." "Urong ka nga rito Magnus. Susubukan kong pagalingin ang ilan sa mga bugbog mo. Pero yung malalalim mong galos ay kailangan mo yan hugasan para hindi maimpeksyon." Wika pa ni Maris at hinawakan ang magkabilang pulsuhan ni Magnus. Habang nagmamaneho ay nagsalita naman si Mang Ambo. "Mags, didiretso na ba tayo sa mansyon? Bakit hindi mo na tayo dumaan sa isang kainan? Siguradong wala pang matinong kain itong si Father Jacinto. Wala na rin tayo maipapakain sa kanya sa bahay. Magsasaing pa." "Ah, sige Mang Ambo, sa bayan na lang muna tayo. Marami naman ang 24 hours na kainan roon."
Kayo naman Tommy at Pandoy, magbihis kayo ng t-shirt. May mga dugo ng aswang ang damit nyo. Magiging kahina-hinala kayo kapag makita yan ng ibang tao. Okay Mags, uwi ka pa ng dalawa at kumuha ng ekstrang damit na nakalagay sa bag nila na naroon sa ilalim ng upuan. Makalipas ang halos 1 oras na biyahe, ay dumating na nga sila sa isang restaurant. Nagsibaba silang lahat at umupo sa isang mahabang lamesa ng magkakasama. Lahat sila ay umorder ng brewed coffee, kanin at ulam na mga silog. Yun na lang kasi ang available sa madaling araw. Magnus, kumusta ang sitwasyon sa hasyenda? Hindi ba kayo nalagasan noong sumugod doon ang grupo ng Donya? Hindi naman Ninong. Kami ni Maris ang medyo napuruhan roon. Ibinuhos kasi ni Maris lahat ng lakas niya eh. Ako naman ay nabugbog sarado ng Donya. Sumuka pa nga ako ng dugo at nakomatos. Oh, talaga? Paanong nangyari at nakarecover ka kaagad? Dahil po sa kaibigan kong si Babay Langlino, yung natulungan namin sa Mindanao. Pinuntahan kami para gamutin. Mabuti pala kung ganun. Alam mo ba na galit sa'yo ang Donya? Napakarami niyang plano na paghihiganti sa'yo. Naputulan mo raw kasi siya ng braso. Lasog-lasog pa ang laman niya sa katawan. Kung hindi lang siguro yun mataas na uri ng aswang, ay baka namatay na yun agad. Pero, bilib ako sa gamit mong pana ah. Nakita ko kanina na nagawang tumagos sa ulo ng Donya. Saan mo yan nabili? Hindi ko po yun binili Ninong. Hiniram ko lang po yun sa isang kaibigan na taga Marine Corps. Kasama yun sa mga special weapon na naimbento ng organisasyon nila. Iyon din ang ginamit ko sa Donya, kaya siya nagkalasog-lasog. Pwede kasing maglagay ng kung ano-anong arrowhead roon. Kaya iyong may C4 explosives ang ginamit ko sa kanya. Masyado siyang kumpiyansa na kaya niyang saluhin dahil palaso lang naman iyon. Kaya hindi niya napaghandaan noong sumabog habang hawak niya. Magaling anak! Napakagaling ng naisip mo na gumamit ng compound bow. Kahit sino ay hindi mag-e-expect na magiging lethal ang effect. Lalo na ang mga aswang. Kasi kaya naman nilang saluhin iyon sa bilis nilang kumilos. Hindi lang nilang napaghahandaan ang element of surprise. Opo Ninong, tama po talaga kayo. Magnus, hindi nyo na pala ako kailangan dahil tapos na ang problema nyo sa Donya. Baka uuwi na lang din ako bukas sa San Isidro. Ang ibang mga anak ni Don Roman Carlos ba? Akala ko ba ay narito sila? Opo, yun ang nabalitaan namin. Pero laylo sila eh, ni hindi nga sumama sa operasyon ng tiyahin nila na si Doña Victoria. Mukhang wala pa silang balak makipagsagupaan sa amin. Kaya hindi na lang din muna namin kakantiin. Lalo at may performance issue ako ngayon. Ha? Anong ibig mo sabihin? Wala po akong kahit isang kapangyarihan. Nawala ang mga gabay ko dahil sa may ginawang ritual ang mga kalaban sa bundok ng Ibisan. Kaya kailangan naming makaakyat agad ng Ibisan sa lalong madaling panahon. Pagkabalik ay saka na siguro namin aasikasuhin ang paghunting sa iba pang mga anak ni Don Roman. Lalo at tahimik pa naman sila ngayon. Okay. Mukhang tamang desisyon yan anak. Mahirap mag-declare ng all-out war kung wala ka naman palang gabay ngayon. Opo Ninong, ganun na nga. Noong makatapos kumain ay agad na rin silang umuwi sa mansyon. Pagkarating roon ay nagsalita si Tomby. Paano Mags? Uwi na kami ng hasyenda. Tawagan mo na lang kami sa susunod nating lakad. Kailan ba tayo lalarga patungo ng Ibisan? Magpahinga muna tayo ng mga 1 linggo tol. Para mapagaling ang mga sugat at bugbog natin. Ikondisyon nyo na rin ang katawan nyo. Mag-jogging kayo araw-araw para hindi kayo madaling mag-cramps sa paglalakad papaakyat sa bundok. At kumain na rin pala kayo ng maraming karne at gulay dahil siguradong iyon ang mamimiss nyo. Okay Mags, copy. Uwi ka pa ng dalawa at umalis na para bumalik sa kanilang mga bahay sa hasyenda. Si Father Jacinto naman ay pinatuloy na rin muna nila sa isang silid sa mansyon para makapagpahinga. Kinabukasan, pagkagising ni Magnus ay mag-isa na lang siya sa higaan.
Medyo masakit ang kanyang katawan, pero hindi gaano dahil kahit papaano ay malaki ang naitulong ng healing powers ni Maris. Lumabas siya ng silid at nakiramdam, pero nagtataka siya dahil bakit sobrang tahimik naman yata. Dahan-dahan na siyang naglakad paibaba ng hagdan. Nakita niya sa may terrace na naroon si Mang Ambo at Father Jacinto na nagkakape. "Oh, Mags, gising ka na pala." Si Mang Ambo. "Mang Ambo, bakit ang tahimik?" "Abay siyempre, may pasok ngayon. Nasa eskwelahan ang lahat. Hindi ba nagpaalam sa'yo si Althea bago umalis?" "Hindi eh. Nakita siguro na pagod ako kaya hindi na ako inistorbo." "Magkape ka na, Mags, para sabay-sabay na tayo. Ngayon lang din ako magkakape. Dahil pagkagising ko ay nakahanda na silang lahat. Kaya hindi na ako nagkape. Hinatid ko na muna sila. Tapos may mga ipinabili pa sa akin si Maming sa palengke. Kaya ngayon lang din ako nakauwi." "Ah, sige po Mang Ambo, magtitimpla lang ako ng kape." Wika naman ni Magnus at pumasok na sa kusina. Noong lumabas ay may hawak na siyang tasang may kape at mangkok na may lamang 10 pirasong pandesal na may palaman na pritong itlog. Inilapag niya iyon sa harapan ni Mang Ambo at Father Jacinto. "Mang Ambo, kanina pa nagsimula ang ulan?" "Oo, bago ako natulog kanina ng madaling araw ay umaambon na nga eh. Sabi sa balita ay meron daw low pressure na paparating. Tapos may 3 sunod-sunod na bagyo pa ang nakapila." Paliwanag ng matanda. "Naku, delikado. Mukhang hindi tayo pwede umakyat agad ng Ibisan. Mas magiging mahirap ang akyat natin kung umuulan at may bagyo. Maaaring during hike pa tayo magkasakit. Problema yun." "Eh anong plano mo, Mags?" "Palipasin muna siguro natin ang bagyo. Kailangan maging mainit muna ang panahon ng kahit 1 linggo bago tayo umakyat para hindi na madulas masyado ang daan. Hayaan na natin kung masyado na tayong delay. Basta ang mahalaga, masigurado natin ang ating kaligtasan. Ganitong wala akong gabay, mahihirapan tayong harapin ang mga kalaban na nakaabang sa atin doon." "Oo Mags, sumasang-ayon naman ako dyan." Sagot naman ni Mang Ambo. Nagsalita naman si Father Jacinto. "Magnus, magpapahatid ako kay Ambo hanggang sa San Miguel. Naroon ang sasakyan ko. Doon ako tinambangan ng mga tauhan ni Doña Victoria." Sumabat naman si Mang Ambo. "Teka lang, Father. Paano nalaman nila Victoria na darating ka? At alam pa kung saan ka manggagaling?" "Abay, ewan ko. Maaring matagal na rin akong naka-under surveillance sa kanila. Kaya nabantayan nila ang pagpunta ko para tumulong sa inyo sa laban." Nagsalita naman si Magnus. "Ako na po mismo ang maghahatid sa iyo doon sa San Miguel, Ninong. Alam mo naman ito si Mang Ambo. Napakarami rin itong obligasyon dito sa bahay at sa hasyenda. Eh ako, wala naman akong gagawin." "Ah, okay sige Magnus." Pagsang-ayon pa ni Father Jacinto. Matapos kang mag-almusal ay bumiyahe na ang magninong papunta sa San Miguel. Naabutan nilang nakaparada lang ang sasakyan ng pari sa may masukal na bahagi. Mabuti at inilak naman at may spare key naman ang pari sa kanyang pitaka. Kaya hindi iyon nahirapan makapasok. "Paano Magnus? Tawagan mo na lang ako kapag kailangan mo na ulit ng tulong. Sana next time ay makarating na ako sa totoong laban." "Okay lang po yun, Ninong. Parang blessing na rin ang pagkakidnap sa iyo eh. Kasi kung hindi ka nakidnap, ay baka hindi ako napilitang lusubin ng hasyenda para hanapin ka. At least pati ang Donya ay natapos na rin natin. Siguro naman kahit papaano, magdadalawang isip ang mga anak ni Don Roman na magpakita sa hasyenda. Lalo at tinalo namin ang buong puwersa ng tiyahin niya. Kahit pa wala akong kapangyarihan. May 2 tagaligpit pa nga nakasama ang grupong iyon eh." "Oo, tama yun anak. Sige, mag-iingat ka sa biyahe mo pa uwi ha." "Okay Ninong, ikaw rin po." Wika pa ni Magnus at umalis na. Dumiretso siya sa RD o sa Registry of Deeds para alamin kung sino ang mga opisyales na humaharang sa proseso ng pag-subdivide
ng lupain ng mga Carlos para ibalik sa mga orihinal na nagmamay-ari na inagawan nila ng lupaing iyon. Good morning po. Mag-i-inquire lang ako tungkol sa application namin para i-subdivide yung property ng mga Carlos. Wika pa ni Magnus sa isang empleyado sa harapan. Sir, si Attorney Castro na lang po ang kausapin nyo tungkol dyan. Sa pagkakaalam ko kasi, may tao na rin na naglalakad ng application na yan rito. At nagkausap na sila ni Attorney. Sige po, ayun yung office niya oh. Wika pa noon at itinuro kay Magnus ang opisina. Naglakad na nga papunta roon si Magnus at kumatok sabay bukas ng pintuan. Good morning po sir, I'm Magnus. Yung nag-a-apply po para ipasubdivide ang property ng mga Carlos sa 8 pamilya na orihinal na may-ari noon na inagawan nila ng lupain. Magalang na wika pa ni Magnus sa isang maitim, mataba at malaki ang tiyan na lalaki. Iho! Huwag mong sinasayang ang oras ko. Kilala ko ang mga Carlos. Sila ang may-ari ng lupaing iyon. Kaya sila lang din ang pwedeng mag-request para magpa-subdivide ng kanilang property. Ganun po ba? Kahit alam niyong inagaw lang nila iyon sa 8 pamilya at sapilitan silang pinapirma bago pinagpapatay? Iho, kung ako sa'yo, umalis ka na bago pa ako tumawag ng security. Tsaka, kanino mo ipapasa ang ari-arian kung sinasabi mong pinatay na pala ang mga iyon? May natitira pa pong buhay na maaaring magmana, ang mga apo. Kaya sa kanila ko ipapangalan ang orihinal na pagmamay-ari ng kanilang mga magulang. Nababaliw ka na sa pinagsasabi mo, iho! Umalis ka na! Bumalik ka na lang kapag meron ka ng dalang court order para dyan sa request mo. Pero good luck sa'yo kung makakuha ka. Napailing-iling na lang si Magnus dahil ayon sa kanyang pag-iimbestiga, ang abogadong iyon rin mismo ang naglakad sa pagsasaayos ng mga ari-arian ng mga Carlos na nagmula sa mga inagaw lang din at bilang kapalit ay inilagay sa pinakamataas na posisyon. Sige po, kung ayaw niyong daanin sa mahinahong pakiusap, pwede rin naman nating idaan sa ibang mas epektibong paraan. Wika pa ni Magnus at aalis na. Bago pa siya makalabas ng pinto, ay sinigawan pa siya ng matabang head ng opisina. Huwag na huwag kong makikita yung pagmumukha mo rito! Dahil kung hindi, ipapadampot pa ka na sa mga pulis! Tumango lang si Magnus at umalis na. Pagkabalik sa bahay, ay agad niyang hinarap ang kanyang laptop at nagsagawa ng mga research. Nahack niya rin ang server ng opisina, pati ang mga personal files ni Attorney Castro gamit ang hacking devices at application na ibinigay sa kanya ni Carlo, yung nakilala niyang IT expert at hacker na nakasama niya sa Luzon. Kinahapunan, dumating na ang jeep sakay ng mga estudyanteng ampo ni Magnus, kasama na si Althea. Mags, leche flan at cake. Padala sa'yo ni Isay. Wow, ang sarap naman yan mga ambo. Tamang-tama yan panghimagas. Lumabas naman mula sa terrace ng ikalawang palapag si Aling Maming. Sir Magnus, maghahapunan na po ba kayo o mamaya pa? Luto na ang ulam. Inihaw na bangus at dinengdeng. Masarap ito kapag bagong luto pa para malutong pa ang mga gulay. Sige po, kakain na kami. Para maaga rin makapagpahinga ang mga bata. Sagot naman ni Magnus. Si Althea naman ay matamlay ang katawan na lumapit kay Magnus sabay yumakap. Anong nangyari sa'yo? Para kang nagtrabaho sa hasyenda maghapon na. Napagod ako, mahal. Ang dami kong inaral eh. Gumawa pa ako ng assignment sa library. At doon na rin ako nag-advance reading habang hinihintay ko sila. Ganun ba? Sige pala, magbihis na kayo para makapaghapunan na tayo. Matapos yumakap ni Althea ng mahigpit kay Magnus, ay kumalas na rin iyon at umakyat ng bahay para makapagbihis. Masaya muli na naghapunan ang lahat na magkakasabay. Matapos maghapunan ay sinabi ni Magnus, Mga ambo, may lakad tayo. Saan naman, Mags? Sa isang pasugalan sa bayan. Ha?
Mag-aaral ka ng magsugal? Hindi, Mang Ambo. Kakausapin ko sa ibang paraan si Atty. Castro. Pinuntahan ko siya kanina sa opisina niya. Pero sobrang tapang eh. Nasa payroll nga siya ng mga Carlos. Kaya niya pinoprotektahan ang lahat ng pagmamay-ari ng pamilya. Ah, ganun ba? Oo, nakita ko rin yun, Mags. Noong sinamahan ko si Tomby sa paglalakad ng mga dokumentong iyan. Pinagtabuyan rin kami at sinigawan. Oo nga, Mang Ambo eh. Kaya idaan natin sa ibang paraan ng pag-uusap. Umalis na nga ang dalawa at dumiretso sa isang tagong kalye sa bayan. Nilagyan kasi ni Magnus ng tracker ang sasakyan ni Atty. Castro. Kaya alam niya kung nasaan iyon. Nakita niyang may driver na nakatayo sa gilid ng sasakyan sa madilim na bahagi ng parking lot. Dahan-dahan iyong pinuntahan ni Magnus, sabay sinakal sa leeg mula sa likuran at tinutukan ng baril sa sentido. Sige, kumilos ka ng masama para sumabog ang utak mo. Boss, maawa ka. Driver lang po ako. Oo, alam ko. Si Bondat ang kailangan ko. Nasaan siya? Nasa loob siya, boss. Magtatagal ba yun dito? Hindi po. Baka 1 oras lang. Magdidiskarga lang yun sa kabit niya. Ang kabit niya kasi ang may-ari ng pasugalan na iyan. Kaya palagi kami nagpupunta rito. Sige, kung ayaw mo pang mamatay, sumunod ka sa sasabihin ko. Pumasok ka sa trunk ng sasakyan at manahimik ka roon. Opo, boss. Takot na wika pa ng lalaki. Ipinasok nga iyon ni Magnus sa likuran ng kotse. Kinuha naman ni Magnus ang sombrero noon at siya ang nagsuot. Saka siya umupo sa may driver's seat. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay nakita niyang papalapit na ang matabang lalaki. Ngiting tagumpay ito. Diretso iyong naupo sa tabi ng driver's seat. Tara na, Lucas! Hinihintay na ako ng asawa ko. Sabi ko pa naman bago mag-10 ay makakauwi na ako. Sabi naman ni Magnus. Ano, solve ba, sir? Abay, oo naman. Walang kupa si Angel eh. Masigasig pa rin talaga. Good. Sagot pa ni Magnus, sabay hawak sa batok ng lalaki at iniuntog sa harapan ng sasakyan. Sinubukan pa noong pumalag pero inulit pa ni Magnus ng 2 beses. Kaya pumutok ang ilong at kilay noon. Sino ka ba? Ano kailangan mo? Galit na wika noon sabay bunot ng baril. Pero mabilis naman iyong naagaw ni Magnus. Tapos inabot ang isang envelope. Mr. Castro, isa kang napakasamang tao. Mapang-api ka sa mga mahihirap. Base sa aking pag-iimbestiga, ay napakaraming mahihirap na inagawan mo ng lupang sakahan. Tuta ka rin ng mga Carlos at instrumento sa pang-aagaw nila ng mga ari-arian. Kasabwat ka pa sa iligal na pasugalan na ito sa bayan na pinapatakbo ng iyong kabit. Nariyan rin ang mga picture niyo ng kabit mo na magkasama. Galing yan sa computer ng kabit mo. Siguradong patong-patong na kaso ang kakaharapin mo kapag lumabas yan sa media. Masisira na ang karir mo, pati na ang buo mong pamilya. Sabi naman ng matabang lalaki. Ano bang gusto mo? Pera? Trabaho sa opisina ko? O ari-arian? Kaya kong ibigay sa iyo lahat yon. Sabihin mo lang. Makinig kang mabuti, Butanding. Lakarin mo ang ina-apply kong subdivide ng lupain ng mga Carlos. Ibalik mo sa mga apo ng orihinal na may-ari noon. Tapos lahat ng ari-arian na inagaw mo ay ibalik mo sa mga magsasakang may-ari noon. Lahat ng mamahalin mong sasakyan, pati ang magagara mong mga bahay ay ibenta mo at i-donate ang pera sa San Isidro Parish Church Foundation. Sasabihin ko na ito kay Father Jacinto. Siya ang administrator ng foundation na iyon at magtatayo rin siya ng foundation rito. Siya na ang makikipag-coordinate sa'yo. Bibigyan kita ng 2 linggo para gawin lahat ng sinabi ko. At kapag hindi mo ito nagawa, makakarating sa media at sa mga amo mo lahat ng kopya ng dokumento na ipinakita ko sa iyo. Maliban doon, hindi ka na makikita pang muli ng mga taga rito. Ipapakain kita sa mga kalahi ng mga Carlos. Alam kong alam mo kung ano sila. Maliwanag ba, Atty. Castro? Opo! Opo! Natatarantang wika pa ng matabang lalaki. Yung driver mo nga pala,
Nasa trunk ng sasakyan, ilabas mo na lang. Wika pa ni Magnus at umalis na. Noong makabalik sa sasakyan na nakapark sa malayo, ay agad nagsalita si Mang Ambo. Kumusta, Mags? Ayos na, Mang Ambo. Nasabi ko na lahat ng kailangan kong sabihin. Abangan na lang natin ang 2 linggo kung gagawin niya ba. Kinuha ni Magnus ang kanyang cellphone at tinawagan si Father Jacinto. Hello, Ninong. Makikisuyo naman ako. Pakikoordinate si Atty. Castro, yung head ng RD dito. May usapan kami na magdodonate siya ng limpak na pera sa foundation mo para magamit sa mabuti. Pwede mo siyang tawagan bukas para malaman rin natin kung may plano ba siyang tumupad sa usapan. Okay, Magnus. Ako na ang bahala. Sige, Ninong. Salamat. Wika pa ni Magnus at pinatay na ang tawag. Tara namang Ambo. May gagawin pa ako sa bahay. Ipagpapatuloy ko ang pag-hack sa mga data ni Atty. Castro. Baka hindi tumupad sa usapan eh. Mas magandang may plan B tayo para sa kanya. Kailangan rin nating malipol ang mga koneksyon ng mga Carlos rito. Dahil sila ang mga galamay na patuloy kumikilos para sa pamilyang iyon. Maganda talaga yung plano mo, Mags. Paano yun, Mags? Hindi ka ba niya makikilala? Maaaring makilala niya ako, Mang Ambo. Pero wala siyang ebidensya sa kahit anong paratang na ibibintang niya sa akin. Okay. Wika pa ni Mang Ambo at nagpatuloy na sa pagmamaneho papauwi. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 136. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.